Employment Policies at Labor Day ating talakayan. Kasama si Edwin Bustillos, Sectoral Representative ng NAPC or ng National Anti-Poverty Commission, Formal Labor and Migrant Workers Sector. Sir Edwin, magandang tanghali po. Magandang tanghali po sa Bagong Pilipinas. Magandang tanghali, Representative Migs Nograles at Ma'am Nina. It's good to see you again, guys. Yes, sir. Pinapa-review ni Pangulong Marcos Jr. ang minimum wage rate ng mga manggagawa sa ating bansa. Ano po ba ang masasabi ninyo dito? Well, as Chief Executive ng ating bansa at nagli-lead ng executive branch ng government, kapangyarihan po niyang atasan ang National Wages and Productivity Commission at ang mga Regional Tripartite Wage Board doon sa usapin ng pag-review muli sa lalong madaling panahon doon sa pagdadagdag ng sahod, lalo pat ito yung naging panawagan ng mga labor movement natin, mga labor organizations. Tingin ko, hindi naman ito rin taliwas doon sa initiative naman ng Kongreso na ngayon ay patuloy na dinidinig yung 150 pesos na legislated wage increase. No? So basically, tapos na sa Senado, ngayon naman ay sa House pinag-uusapan. Ang tingin ko at the end of the day, kung magkasundo ang nasa both houses of the legislative branch of government at pag-upo naman ito sa executive ay may papaliwanag sa ating Pangulo na importante ang kagyat na dagdag na sahod sapagkat gaya na nga po nasabi niya rin kanina during his speech ay grabe rin ang pagtaas ng ilang mga pangunahing presyo ng bilihin. In fact, nakabantay po siya doon sa pagtaas ng presyo ng kuryente lalo na sa tumitinding init ng panahon. Kaya tingin ko nararapat lamang yung ganung panawagan ni President Bongbong Marcos Jr. Alright, sa ibang issue naman po, kumusta ang inyong pagsisikap upang makapagbigay po ng mas disenteng trabaho para po sa ating mga kababayan? At ano po ang update ninyo kung meron po kayong mga collaborative efforts with the DOLE? Okay, Ma'am Nina. Gaya rin ng binanggit kanina ni President Marcos, yung mga COS and JOS ay in-extend niya up to December 2025, no? So ibig sabihin, medyo matagalan na kontrata ito. But however, ang utos niya sa Civil Service Commission ay tulungan, no, na makakuha ng eligibility ang mga manggagawa sa gobyerno para maging regular. Yun po yung una. Kaalinsabay nito, amin ding inabot kanina kay Pangulong Marcos sa pamamagitan ng kanyang ADCAM yung yung House Bill 1514 na may kinalaman doon sa equivalency bill na kung saan yung mga manggagawa sa gobyerno na nakapaglingkod na ng 3 taon at pumasa naman doon sa mga assessments and evaluation ay baka dapat na ring bigyan ng pagkakataong ma-regular. Pero ito ay subject pa doon sa deliberasyon ng Kongreso. Kaya ang aming hiling kay Pangulong Marcos Jr. ay i-certify itong batas na ito. Ngayon, sa usapin naman ng trabaho sa ating bansa, of course, yung labor and employment plan ay binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kanina at yan naman yung pinag-usapan ng National Tripartite and Industrial Peace Council hinggil dun sa mga industriya na talaga namang identified na magge-generate ng employment, no? At ito ay nakita na natin doon sa mga areas kagaya ng Calabarzon, ng Region 3, in fact, kahit siguro yung Region 7 at iba pang mga regions na kung saan yung mga investors natin ay willing mag-invest, no, para makalikha ng trabaho. Gayon din naman, marami rin mga private entities and institutions gaya ng mga small, medium companies, including po yung mga malalaking cooperatives na nangangako rin naman na mapatuloy na magbibigay ng trabaho sa ating mga mamamayan. Kaya nagagalak tayo sapagkat sa kabila ng problema natin sa underemployment ay meron namang usapin
wherein may mga programa na nakahatag at ang kailangan na lang natin bantayan dito ay yung implementasyon. Mabalita ko rin pala, Ma'am Nina, na kanina ay present no yung Workers Rehabilitation Center Complex. Ito yung yung para i-assist yung mga biktima ng mga work-related accidents at nagkaroon ng injury para makapagtrabaho muli. So yung mga mga wounded soldiers natin, yung mga nagkaroon ng aksidente at naging PWDs, ay may pagkakataon din makahanap ng trabaho sa pamamagitan ng Workers Rehabilitation Center Complex na kanina lamang ay pinirmahan yung Memorandum of Agreement ng 6 na ahensya ng ating pamahalaan. Kaya tinitingnan din natin na bantayan din namin yung implementation nito sapagkat napakaganda ng plano at ito ay kanina present during the Labor Day meeting with the labor leaders at iba pang mga ahensya ng ating pamahalaan. Ang dami talagang mga issues pagdating po talaga sa labor at kailangan mga usapin. Pero mula naman po sa mga quarterly meetings ng mga basic sectoral councils at regional basic sector coordinating councils naman, ano po ang mga napag-usapan at napagkasunduan na dito? Thank you, Representative Migs. Actually, ating pinanawagan na ang mabilis na transition ng mga incumbent and outgoing na mga sectoral representatives council para makapag-appoint na si President Bongbong Marcos ng mga bagong sectoral representatives. Yun po yung una. Pangalawa, stay put na po or operational na po yung tinatawag nating Regional Basic Sector Coordinating Council. At ito po ay present, present po sa lahat ng mga regions wherein yung 14 basic sectors ay nag-identify ng mga agenda para labanan ng kahirapan. Kasama rito ang pagkain, kasama ang edukasyon, kasama ang pabahay, kasama ang trabaho, at yung kalusugan. Ito po yung meet ng agenda ng mga Regional Basic Sector Coordinating Council na ang interest ay engage ang local government units, ang mga regional development councils, at iba pa hong mga government agencies on the regional level para doon sa 5 na basic necessities or needs ng mga mamamayang Pilipino. Kasi ang target po ng ating Pangulo sa pagtulungan po ng buong whole of government approach and whole of nation approach, yung pababain po yung poverty threshold natin na noong 2021 it is marked as 18.1%. Ang agenda po ay pababain nito sa 9%. Mahirap po siya, pero siyempre tayo naman sa collaboration at pagtulungan ng gobyerno, private sector at ng ating mga mamamayan ay ito dapat ang ating trinatrabaho. Of course, may patuloy na karaingan sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin, dagdag na sahod. Ito naman ay bahagi ng dynamics. Pero ganun pa man, kailangan nating tingnan yung mga policies para ma-implement yung mga programs na makakatulong makapag-alleviate sa poverty, makaalis sa poverty ang ating mga mamamayan at ma-meet natin yung objectives natin na magkaroon ng disenteng trabaho, disenteng sahod ang ating mga mamamayan, lalo pa yung mga nandun sa poverty threshold na apparently ay sumasahod ng mga 12,000 o kumikita ng 12,000. Sir, pagdating naman po sa mga karapatan ng ating mga manggagawa at employment policies, may mga development programs po ba kayo tungkol dito sa mga usaping ito? Yes, kamakailan lamang ay nagkaroon din ng pirmahan ang Secretary of Labor natin at iba pang mga ahensya doon sa pagtingin ng karapatan ng mga manggagawa sa publiko sektor. At ito ay nagkaroon ng Memorandum of Agreement signing kamakailan lamang. Kahalintulad nito, yung ating ring mga trade unions and labor organizations ay patuloy na binabantayan at patuloy na merong dialogo para sa pag-uusap doon sa Freedom of Association Roadmap with the Department of Labor at iba pang ahensya ng ating pamahalaan. Alam naman natin na yung human rights ay labor rights din. Labor rights are human rights. So, ang maganda lang dito, bagamat napakahirap, napakahirap talaga mag-organisa ng mga union ngayon, ang tingin namin, patuloy dapat na i-engage yung mga
industry tripartite industrial peace council, ang mga regional tripartite industrial peace council, at ang national tripartite industrial peace council para pag-usapan ang mga karapatan ng mga manggagawa, ang social protection ng mga manggagawa, ang occupational health and safety ng mga manggagawa at iba pang mga issues na may direktang kinalaman, no? Particular doon sa kagalingan ng manggagawa. Anyway, gaya nga po ng sinabi ng ating Pangulo kanina, baliwala naman yung pagdiriwang natin ng Labor Day kung wala ang mga manggagawa. Kaya tingin namin sa National Anti-Poverty Commission, ang pinaka-premium talaga na dapat na programa ng ating gobyerno ay pangalagaan, no, ang ating mga manggagawa, at binanggit niya kanina yan, particularly para sa mga OFW. Dinirekta niya si DMW Secretary Hans Kapdak na proteksyonan ang OFW at gamitin ang Action Fund para doon sa mga kaso o mga issues na kinakaharap ng ating mga manggagawa sa ibayong dagat, no? So lahat ng ito, kung papansinin natin, ay mga programa na kailangan nating engage, no? Particularly kami sa NAPSI, sapagkat after all, ang lahat ng mga pulisiya na pina-implement ng ating gobyerno ay atin dapat binabantayan at ini-implement, at kasama tayo dapat sa pagpa-implement nito. Mahirap, pero ang importante ay yung collaborative approach, particularly ng ating gobyerno, ang mga private sectors at yung mga basic sectors kagaya ng nasa NAPSI sa pangungunan ni Secretary Leto at ni Ka-Uper Alorosa. Oo nga sir, follow-up lang po, ang dami talagang kailangan tutukan ng mga policies, no? At ang daming mga problema sa mga iba't ibang aspeto sa labor. Pero ano po ba ang naiisip niyong mas kailangan talagang tutukan ngayon na pinaka-prime na sa mga dialogues po sa lahat ng mga problema na nasabi niyo po? Siguro kung ano yung top talaga na kailangan tutukan po na policy pagdating po sa, syempre, sa ating mga manggagawa at karapatan po nila. Of course, thank you Representative Migs Nograles. Of course, dapat po yung sahod, no? Masyado na hong bumaba ang real value ng ating piso. So, gaya ng programa ni PBBM na sabi niya ay pataasin ang ating purchasing power, and we can only do this pag nagkaroon ng dagdag na sahod ng mga manggagawa. And this will flow back sa ating economy, including sa informal economy. Yun po yung una. Pangalawa, yung mga manggagawa natin sa ibayong dagat na balikan yung mga bilateral agreements with the state, no, na kailangan yung proteksyon ng ating mga manggagawa sa ibayong dagat ay nakasulat at merong government-to-government bilateral agreements. Pangatlo, kailangan din sigurong tingnan yung usapin ng freedom of association, kasi sa ibang bansa, ang mga trade unions ay mayabong, particularly sa Scandinavian countries and in Europe, na kung saan, kung malakas ang trade union movement, in effect, nagiging malakas din ang industry, in effect, nagiging malakas din ang ekonomiya. So, ang tingin namin sa National Anti-Poverty Commission, yung freedom of association, the right to organize, collective bargain, ay dapat din palakasin yung mga mekanismo nito, no? And lastly, tingin ko, dahil sa tumitinding init at global crisis, particularly sa klima, kailangan bantayan yung mga implementasyon natin ng ating mga policies, particularly sa occupational health and safety. Lalo na yung mga nagtatrabaho sa construction work, just recently, may mga employers group and even government nagkaroon ng support doon sa Fair Build project na magtatayo, no, ng ating railway system from north to south. At ito, sa pangunguna ng BWI, yung Building Workers International, Building and Woodworkers International, ay malaking bahagi rin ng pagtingin doon sa, teka muna, ano ba yung ating mga issues, halimbawa sa safety and health? Lalo na ang mga construction workers natin ay bilad na bilad sa init ng araw at napakagrabe po ng kanilang working conditions. Because of this project, tingin ko, magiging mababantayan po natin ang kanilang mga welfare, ang kanilang karapatan, at may mga ilang agreements na with local government units, no, na particularly tingnan yung mga kalagayan ng mga manggagawa like in Muntinlupa, in Parañaque,
in Binyan and other local government units na dadaanan ng railway system na ito na uumpisahan na anytime soon. Ang dami po talagang kailangan tutukan, no, sir. Pero so maraming salamat po sa inyong oras, Sir Edwin Bustillos, Sectoral Representative ng NAPSI, Formal Labor and Migrant Workers Sector. Thank you po, Ma'am Migs Nograles ng PDA Party List at kay Ma'am Nina Corpus sa National Anti-Poverty Commission po, Formal Labor and Migrant Workers. Bumabati po tayo ng Happy International Labor Day. Marami pa po tayong lalakbayin pero sa ating sama-samang pagtulungan kasama ng iba pang mga sektor kagaya ng kooperatiba, ng mga informal sector, ng NGOs, ng pamahalaan in effect. Tingin ko yung ating trajectory ng Ambisyon 2040 ay pwede natin makuha basta tuloy-tuloy lamang yung ating monitoring and implementation ng Philippine Development Plan, ng Local Unemployment Plan, at iba pa ang mga economic plans na pwedeng mag-engage ang mga basic sectors kagaya ng formal labor and migrant workers. Thank you very much. Okay, maraming salamat po. Samantala, marami pang balita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.